Alam mga kapatid, meron akong gusto kong matutunan ng anak ko. Sana at an early age at paniwalaan niya. Kasi ako maraming struggle sa buhay ko because masyado ako naniniwala sa sarili ko. Mari, nag-aapura ako kasi naisip ko malilate na ako. Kung sa mas mababaw na pananaw mo titignan, dapat umalis ka ng aga para hindi ka malate. Pero kung sa mas malalim mo titignan, yung mga aberya kasi nililigtas ka lang ng Diyos minsan sa kapahamakan or dinidelay niya yung mga pangyayari para sa'yo kasi merong mahalagang dapat maganap o meron kang dapat nakatungkulan na gawin muna bago mo gawin yung nasa isip mo na minamadali mong gawin. Mahirap intindihin yon, lalo na maraming tao ngayon, pilosopo. Pero habang lumalaki ka, dumadami yung knowledge mo, yung wisdom mo, yung experiences mo, you will learn to understand na tangina, sa dami ko palang alam, sa dami kong gustong mangyari, hindi siya makapangyayari kung hindi papayagan ng Diyos. Isang simpleng halimbawa na lang nun. Sa isang mag-asawa, kunwari, kahit anong gawin nila, kung hindi pa gusto ng Diyos na bigyan ka ng anak, wala pa. Pero kahit sa pananaw natin tao, hindi pa siya ready, bata pa sila, financially, wala sila pera, pero may nabuo, so may purpose yun. May gusto yung Diyos na mga nangyari doon. Again, pwede itong filosofuhin, pero doon na nga papasok yung faith. Magtiwala ka sa oras ng Diyos, sa timing ng Panginoon. May oras siya. Minsan, may stuck ka sa isang lugar na hindi mo alam may purpose ka doon. May mga bagay na hindi uusad dahil wala ka. Or umusad man, magkakaroon ng problema. Minsan hindi mo alam meron kang role doon. Minsan hindi mo alam moral support ka pala doon. O yung presence mo ay nagpapalakas ng loob sa mga tao para ma-achieve nila yung kaloob ng Diyos para sa kanila. Minsan hindi natin yan naintindihan. Ako, it has been a struggle sa buhay ko na intindihin. Ano ginagawa ko rin? Ang dami kong dapat gawin. Pero pag naiisip mo, may mission siguro ako dito. Gusto ng Diyos na nandito muna ako. Minsan mag-unfold na lang yung buhay sa'yo. Kaya pala. Kahit hindi kayo acknowledge ng mga tao o marirealize mo na lang sa sarili mo, ito pala ang naging role ko dito. Kaya sa anak ko, huwag ka masyadong magmamadali sa buhay. Huwag mong madaliin yung buhay. Gawin mo lang yung tama. Manage mo yung oras mo. Tapos kung pakiramdam mo, na-delay ka. Na-delay ako. Laging may purpose yun. Meron ka pang mission. Diba? And ang mission natin dito ay gawin yung kaloob ng Diyos. Minsan, hindi ko rin alam yan. Pero nananalig na lang ako. Minsan, you will be guided by prayer. Manalangin ka ng taos puso. Huwag mo na masyadong pag-isipan. Nasayang ang oras ko. Maberya ako. Wala naman ako napalapit. Yung isipin niyo, everything happens for a reason. Everything folds depending on the season. Babasahin mo yung Ecclesiastes sa Bible. There's a time to build, a time to grieve, a time to live, a time to mourn, a time to... Lahat may time. Mananalangin na lang tayo sa Diyos na sana ilayo tayo doon sa time to grieve, a time to mourn. Although papunta naman tayong lahat doon, pero sana malayo pa. Sana sa lowest points natin, hawak tayo ni Lord. Nakakapit din tayo sa kanya. Wala kang ibang tatakbuhan dito sa mundo ito kung hindi ang Diyos. Guidance. Paano mo tatanggapin yung mga bagay na hindi mo matanggap? Guidance na yun. Paano mo tatanggapin yung mga bagay na ayaw mo? Kasi maraming bagay rito sa mundo, hindi naman natin gusto nangyayari.
mahingi ka na lang lagi ng guidance sa Panginoon. And malalagpasan mo yun, every negative thing shall pass. And magiging okay din naman lahat. After all, nandito lang naman tayo kasi may mission tayo rito. And ang konsuelo na lang sa atin is we get to live, hopefully ma-enjoy natin yung buhay. We get to love, diba? Mamahalin mo yung pamilya ang nakakagisnan mo, yung mga magiging kaibigan mo, minsan mawawala rin sila, minsan kaibigan mo, hindi naman forever, hindi mo alam eh. Pero at least you get to experience. Kagaya ko, marami akong minahal. Maraming beses din ako nasaktan. Pero at least naranasan kong mahalin nila at merong mga gabing malalamig na nagsamahan naman nila ako. May mga gano'n, di ba? Bagamat nawala rin sila, nakapiling ko naman siya. Ikaw, anak ko, ang pangarap ko, maging Chavit Simpson ka. Makapiling mo sila lahat-lahat. Pangarap ko lang yun. But kidding aside, sana ay maging malapit ka sa Diyos. God bless.